paalala lang, ang pagkatakot sa Panginoon ay magdudulot ng mahabang buhay, ng kasapatan, at kaligtasan sa kapahamakan. Kapatid, remind lang kita na ang tunay na security mo ay hindi matatagpuan sa pera, sa kapangyarihan, sa kung gaano kaganda yung karir mo, sa posisyon, kundi sa pagkatakot sa Diyos. Alam nyo, sa mundo natin, maraming tao ang tatlo lang hinahanap mahabang buhay, pera, security. Kaya maraming ang tao, di ba, ginagawa nila lahat para yumaman, kahit gumawa ng masama. Yung iba, ang hinahabol, katanyagan, kumakapit sa impluwensya at koneksyon. Pero sabi ni Solomon, si Solomon po, pinakamayaman, pinakamatalinong tao, sabi niya, may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa mga bagay na yan. Ano yon? Ang pagkatakot sa Panginoon. Dahil nagdudulot ito ng mahabang buhay, ng kasapatan, at ng kaligtasan sa kapahamakan. Okay? Linawin ko lang, hindi po sinasabi sa verse na yan na ang mga taong may takot sa Diyos ay hindi na sila magkakasakit or hindi na sila magkakaroon ng problema or hindi na sila mamamatay. Hindi. Ang ibig sabihin po ng verse na yan, ang mga taong namumuhay na merong banal na pagkatakot sa Diyos ay nabubuhay sa ilalim ng kanyang karunungan, ng kanyang pangangalaga at pagpapala. Okay? Pero ano ba yung pagkatakot sa Panginoon? Linawin muna natin. Kasi, di ba, pag naririnig natin yung word na takot, ang iniisip agad natin ay matinding pangamba. Okay? Or yung nararamdaman natin kapag nanonood tayo ng horror movies. Pero sa Bible, ang pagkatakot sa Panginoon, nangangahulugan yung pagkilala mo sa Diyos. Sino ba ang Diyos? Siya ay banal, siya ay makatarungan, siya ay matuwid, siya ay perpekto, siya ay makapangyarihan, at siya ay karapat-dapat na sundin. Kumbaga, kung ikaw ay may takot sa Panginoon, meron kang pag-ibig para sa Kanya. Pag-ibig na may paggalang. At yung pananampalataya mo, may pagpapasakop. Lumalapit tayo sa Kanya na may pagpapakumbaba. Dahil ang taong may takot sa Diyos, meron niyang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng pera. Kasi di ba, may mga taong mayayaman, pero hindi sila makatulog, balisa sa gabi dahil may mga masamang ginawa. May mga sikat, hindi pa rin ako kontento, balisa rin sila. May mga makapangyarihan na takot mawalan ng kapangyarihan. Kaya kung iisipin ninyo, ang pagkatakot sa Panginoon, hindi yan hadlang sa maganda at masayang buhay. Kasi yung iba iniisip, di ba, ay ayoko maging relihiyoso, boring yung buhay kapag naging religious ako, pag sumunod ako sa Diyos. Hindi. Ang pagkatakot sa Panginoon, hindi yan hadlang sa masayang buhay. Actually, ito ang daan patungo sa tunay na buhay. Kasi hindi ka na namumuhay para sa sarili mo lang. Meron ka ng purpose. Kasi yung pagkatakot sa Panginoon, ito yung nagbibigay sa atin ng karunungan para umiwas sa kasalanan. Ito rin yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya sa huli, kapatid, tandaan natin na ang pinakaligtas sa tao ay hindi yung may pinakamaraming pera, hindi yung may pinakamataas na posisyon or pinakamatibay na koneksyon. Ang pinakaligtas sa tao ay yung taong namumuhay na may takot sa Diyos dahil ang buhay niya ay nasa kamay ng Diyos. Amen?